Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So kasado na nga ang mga bakbakan sa NBA Cup Quarterfinals. Andyan ang tapatan ng Golden State Warriors at ng Houston Rockets, Orlando Magic at Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks at New York Knicks at ang inaabangan ng madami na muling pagkikita ng OKC Thunder at ng Dallas Mavericks. Ang huling pagkikita nila ay noong November 17 kung saan nakuha ng Mavs ang close 121-119 win kahit na hindi naglaro si Luka Doncic. Maaalala din na nagkaharap sila sa second round ng West Playoffs last season kung saan pinauwi din ng Mavs ang OKC. 4-2 ang naging series at madami sa mga games na ito ang nag-indicate hanggang sa mga huling minuto. Subalit both teams ay may mga pinagkaiba o binago na sa kanilang roster. Ang pinaka-problema ng OKC last season ay ang Gafford and Lively duo dahil wala silang matinong center. Nilalamon nga sila sa rebound sa series na yon. Well, ngayon ay injured pa rin si Chet Holmgren. Subalit andyan na nga si Isaiah Hartenstein at may average siya ngayong season na 15.2 points, 13.8 rebounds, and 4 assists per game on 62% shooting sa field. So malaking pinagkaiba nga yan. Isa pang dapat natutukan para sa OKC ay si Alex Caruso, another pesky defender nga ito na pwede mong ibato kay Luka Doncic at Kyrie Irving. Ang Mavs nga ay may mga bagong players din na very effective, subalit nawala din sa kanila ang mga impact players sa tulad nila Derrick Jones Jr. at Josh Green na mga solid role players ng series laban sa OKC. Habang ang OKC naman ay nawala sa kanila si Josh Giddey na naging malaking liability noong playoffs dahil sa kanyang bad shooting, at nadagdagan sila ngayon ng Isaiah Hartenstein at Alex Caruso, dalawang player na sumasagot sa mga problema nila noong playoffs. Both teams ay mainit sa ngayon. Ang OKC ay hawak ang best record sa West na 16 wins and only 5 losses. At ang Mavs naman ay may 5 na sunod ng panalo at siyam sa huling 10 laro nila for a total of 14 wins and 8 losses na record. Pangatlo nga yan sa Western Conference mga kaibigan. Obviously, madami ang nakaabang sa matchup ng dalawang MVP candidates Luka Doncic at Shai Gilgeous-Alexander, and rightfully so. Dalawa nga sila sa mga pinakamagaling na player sa NBA ngayon. Subalit personally, ang curious nga akong makita ay kung ano ba ang magiging impact ni Isaiah Hartenstein versus Gafford and Lively na nag-average ng combined 16 points, 18 rebounds, and 3 blocks per game sa series laban sa OKC last playoffs. At ang defensive duo ni Caruso at Lu Dort dahil palaging ang foul trouble si Dort kay Luka noon. Ngayon nga ay may pwede nang pumalit sa kanya. So interesting matchups nga mga kaibigan. Hindi malabo na ang dalawang team din na ito ang magkita sa West Finals. Hindi lamang ngayong taon kundi pati na din sa mga susunod. Next week pa nga mga kaibigan magaganap ang tapatan na ito. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay may palagna ang OKC ngayon sa Mavs dahil sa kanilang mga bagong players? O muling mananaig ang Mavs sa tapatan na ito?